Grabe, parang hindi na nagpapahinga ang TNT ngayon. Isang malaking trade, hindi pa natatapos, may kasunod agad. Kasama sa usapan, RR Pogoy, Gio Alon, at pati si Shona Winston. At ang tanong ng lahat, rebuild ba to o all-in championship push? Bago natin himayin to, make sure na nakasubscribe ka sa ating channel. At i-hit mo na rin ang like button para lagi kang updated sa PBA hottest updates. Hindi na bago sa TNT ang aggressive moves, pero ngayon, iba na to. Target nila, mga players mula sa Blackwater, NLEX, at Converge, at hindi lang basta role players, kundi mga impact guards. Bakit? Simple lang, pagdating ng playoffs, laging kulang sa katawan ng TNT. Injuries, fatigue, rotation issues, kaya ngayon, malinaw ang direksyon, go younger. Go faster. Mas malalim na rotation. Isa sa pinakamainit na pangalan. Si RR Pogoy. Isipin mo to. Isang two-way player, may depensa, may shooting. At isa sa pinaka-reliable sa TNT for years. Pero bakit siya nasasali sa trade rumors? Injury concerns, limited minutes recently. At reality ng PBA, walang untouchable. Kahit gaano ka pa kalaki sa team. Kung kailangan ng pagbabago, pwede kang isama sa deal. Possible destinations, Blackwater, NLEX, at aminin natin. Kahit injury prone, may kukuha pa rin kay Pogoy. Next, si Gio Alon, simula pa lang, ramdam na. Parang hindi siya fit sa TNT system, stats niya, 2.2 assists per game. Limited minutes, nawala ng confidence at ngayon, mukhang exit na talaga. Pero ang mas interesting, may lumalabas na 3 team trade scenario. Kasama dito si Shona Winston. Si Winston, bagong lipat pa lang, pero mukhang hindi pa tapos ang galaw sa kanya, at kung matuloy to, nag-iipon ng guards ang TNT, isa pang pangalan, Alex Stockton. Pero teka, mukhang hindi siya ang bibitawan, sa totoo lang, siya pa nga ang nagiging face of the franchise ngayon, kaya kung may future core ang TNT, malamang nandyan si Stockton. Ang tanong, sino ang papalitan para mabuo tong bagong sistema? Habang abala ang TNT, may sariling problema naman ang Blackwater. Yung import nilang si Daniel Oturo, hindi pa rin consistent. 11 to 13 points per game, may minor knee injury pa. Kaya ngayon, may nakaabang na replacement, isang 7-footer na may experience sa NBA G-League. Mas malakas sa ilalim. May outside shooting pa. At ang pinaka-importante, may chemistry na kay Cedi Osman, kung papasok to. Posibleng magbago ang laro ng Blackwater, sa dami ng galaw, isang bagay ang sigurado. hindi pa tapos ang TNT. Mas marami pang trades ang pwedeng mangyari. At bawat galaw, pwedeng magbago ng power balance sa PBA. Ikaw, anong tingin mo? Dapat bang i-trade si Pogoy? Tama ba ang direction ng TNT? Comment mo lang sa baba, gusto kong marinig opinion mo. At kung gusto mo pa ng ganitong klase ng updates, analysis, at kwentuhan ng basketball, subscribe na sa Race Hoops Universe. Dito, walang palya, puro init ng PBA ang hatid namin. See you sa next video.